pagbabalik bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasama ngayon ang Government Law Enforcement ng Pilipinas. Kausapin natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo, kasama na po ng mga otoridad ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ano po masasabi niyo rito? May kinalaman po ba talaga ito sa investigasyon ng ICC? Naku, hanggang ngayon, chinecheck ko ang ICC website, wala pa silang official confirmation kung warrant of arrest nila ito. Pero ikinagagalak namin kung merong warrant of arrest at na-enforce ngayon. Sa dami ng kasalanan na inamin at ibinibintang kay Duterte, kung finally meron ng isang nagbunga sa pag-aresto at kumbaga eventual trial ng Pangulo, dating Pangulo, edi welcome para sa amin ng mga biktima ng war on drugs. Kung hindi man ito ang ICC warrant, sigurado kami. Pero kung titinan po kasi natin dito, ikukunik po natin dito, okay? Na-mention po ni Sir Nicolas Torre yung ICC dito. Pakinggan nyo ha. So, ibig sabihin, galing po sa ICC. Ito. You are placing under arrest as deputized to me by the PCTC. Ma'am, sorry. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC. Warrant of arrest issued by ICC. Klaro yun ha. Hindi naman po sinungaling si Sir Nicolas Torre. Warrant of arrest issued by ICC. So, ibig sabihin, galing po ito sa ICC. Klaro? For crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you in the court. Ulitin ko. Doon lang sa na-mention yung ICC, pakinggan nyo ng maayos ha, sa mga bagong pasok. You are placing under arrest as deputized to me by the PCTC. Ma'am, sorry. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC. Warrant of arrest issued by the ICC. Klaro po yan. Okay? Maliwanag na galing po sa ICC yung warrant of arrest. Tuloy tayo dito. Susunod na yung sa ICC. Pero ano pong protocol kapag naglabas ng warrant of arrest ang ICC? Talagang inilalabas po ba nila ito publicly? Nakapost sa kanilang website? Ano po yung kanilang SOP? Hindi. Kaya ako, inaabangan ko talaga itong mismong pag-aresto dahil ito ang, according to the ICC rules, ito ang magiging produkto ng confidentiality principle or concept dito sa ICC. Secret ang lahat ng mga kaganapan habang investigasyon at magkakaroon lamang ng galaw kapag may ganap na. At ito ngang aresto, kung sakasakaling ito ngayon sa ICC, ang dapat dito ay ito-turn over sa The Hague para doon na magsimula ng formal at publicly ang trial. Ang simula nito ay first hearing, then confirmation Mang Kanor 69, shoutout. of charges. Pero dito sa pag-aresto, hindi talaga required na i-public dahil may implication ang publicity, di ba? Pag Tama. Kung ipapublic mo kasi yan, makakahanap ng paraan yung pagsiserba ng warrant na makapagtago. Kaya nga lang, si Digong kasi, natunugan na niya, natunugan. Ang ginawa pong diskarte ni Digong, lumabas sila ng bansa ng tahimik. Kaso, nahalata pa rin Maraming nag-vlog na mga PBBM vlogger. Pero yung mga DDS vlogger, tahimik sa pag-alis ni Digong ng bansa. So dahil, umingay na, okay, na si Digong tumakas ng bansa, umingay na, gumawa ngayon yung grupo ni Digong ng paraan para i-meet or gumawa ng event doon sa Hong Kong. Diba? Gumawa ng event doon sa Hong Kong para kunyari, nagpunta si Digong doon para sa mga Pilipino. Pero, dahilan lang yun. Pero kumbaga nagamit yung mga Pilipino doon. Kaya pala nagpunta si Digong sa Hong Kong para kausapin yung China para tulungan si Digong. Kaso nireject si Digong ng China. Okay? Nireject po si Digong. Yung China kasi wala nang mapapala kay Digong Kukup-kupin ka. Anong mapapala ng China sa'yo? Kaya lang noon tinutulungan ka ng China kasi presidente ka pa. Ngayon hindi na Kaya etsapuera si Digong ng China. Kaya yun yung nangyari. No choice po si Digong kundi bumalik ng bansa. Harapin niya yung yung problema niya. Kaya yan po yung nangyayari ngayon. Diba? Tuloy. unang nalaman o napabatid, baka tumakas o baka makaiwas. Kaya itong pag-aresto kung sakasakaling dun sa ICC, ito yung kumbaga example ng GC Almension, shoutout po dapat mangyari. Hindi mo ipapublic or hindi kailangan ipublic dahil may pag-asa ka at ito na nga, magbubunga ng mismong aresto yung issuance ng warrant. Ma'am Apple, shoutout.
kasama yung Interpol dito sa airport. Ano ba kaiba ng red notice kapag sila nag-issue at yung arrest warrant na posibleng i-issue ng isang korte? Paano ba nagko-coordinate yung isang korte sa Interpol? Ang warrant of arrest, maski sa Pilipinas, ang prinsipyo niyan, dapat judge ang nakapirma, korte ang nag-issue. So, International Criminal Court ang nag-issue niyan at ipinakalat or ibinigay either sa bansa ng Pilipinas, sa ibang member states niya, at sa Interpol bilang may kasunduan siya ng data sharing, information sharing. Ang Interpol ay mag-issue ng red notice o request sa lahat ng mga member niya na magbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga wanted na kriminal. Pwedeng secret or confidential yung red notice, pwedeng hindi. Depende yan sa probability of arrest. Kahit hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas at saka China, kung saan Special Administrative Region ng Hong Kong, member naman ng Interpol. Kaya para sa marami, talagang ICC warrant na to kasi walang iba eh. Oy, wag niyong kalimutang mag-like. Paabutin niyo na ng 1,000 yan. 975 likes natin dyan. Ayan, shoutout po sa inyo ha. Kaya lang, hindi pa kasi nag-a-announce yung ICC. Doon naman tayo naiipit. Pero Opo. kung ano man, malalaman natin yan. Kung ililipad yan ng dahig, doon na talaga yan. Pang ICC trial na siya. Pag nag-request po ba yung Interpol, meron bang choice ang host country na tanggihan ito or limitahan lang yung kanilang tulong na ibibigay sa Interpol? Sa totoo, hindi eh. Kasi kasunduan eh. Mutual agreement na kapag may impormasyon ka tungkol sa isang wanted na kriminal, internationally wanted criminal, dapat ibahagi mo doon sa grupo. Data sharing ito sa minimum. Sa totoo, ang red notice ay hindi naman instruksyon na arestuhin ka. Galing sa Interpol. Galing yung instruksyon or yung otoridad, galing siya sa ICC o doon sa korte. Pero in this case, hindi lang data sharing kasi nandun mismo sa airport yung mga otoridad ng PNP. Anyway, sa panayam po sa unang Interpol. balita. At Interpol. Pero pwedeng bahagi kasi yun ng parang data sharing. Pero kumbaga, hindi sila yung Aresto. kukuha. Oo. Nandun sila. Talagang may ganun. Gawain ng Interpol na gawa ng parang national team na mag-monitor ng mga activities. Minsan meron yan sa mga Olympics, etc. para ma-monitor May nila coordination, na ayos. Oo, coordination. Okay. Pero yung mismong aresto, kaya interesting kung sino yung humawak, no? May humawak ba sa kamay, pinusasan ba, ano? Dapat Pilipino yan. Okay. Sa panayam po sa unang balita kanina, sinabi niya na hindi handa sa trial yung dating Pangulo. Meron bang bearing kung handa siya o hindi? Kung talaga meron ng arrest warrant ang ICC or lalabanan niya itong arrest warrant dahil hindi siya handa doon sa investigasyon ng ICC? Tamo? Sanmig daw agad? Kanina pulutan, ngayon sanmig naman yung pinakita. Gigil mo ako Mamaya na! Walang bearing kung Mamaya na yung sanmig. Itong YouTube talaga, pag magsasalita ka lang ng mga magiinom ka, lalabas yung mga ads ng mga yung mga pulutan. O yung mga alak. Pag gutom ka naman, yung lalabas mga fried chicken. Mga mang-inasal. Parang naririnig tayo Tuloy muna natin to. kung handa siya o hindi, talagang dadalhin siya doon. Kaya ako nasabi din hindi siya handa dahil sa mga statements niya, hulihin niyo na ako, pero wala naman kayong jurisdiction. Kahit pa sa dinami-dami ng sinasabi nila. Kasi noon, sabi ni Digong, nung nasa hearing siya sa Quadcom pa yun noon sabi ni Digong, ngayon na! Asan ang ICC? Hulihin niyo na ako! Diba sabi ni Digong yun? Nagmadali siya. Kaya niya sinasabi yun kasi wala pa Wala naman talagang ICC, wala pa naman talagang ICC. Diba? Nagmadali. Ngayon, eto na. Good luck. Wala naman silang fina-file sa International Criminal Court na responsive pleading patungkol dito. Wala silang sinasabi na, tigilan nyo itong kaso na ito, huwag nyo akong lapitan. Wala siyang paliwanag ni Sani ba ni shoutout patungkol dito sa kasong ito. Kahit na sabihin na natin walang summons pa sa kanya, napapangalanan na siya doon pa lang sa initial document na submitted ng Office of the Prosecutor. Opo. Pangalawa, wala din naman siyang fina-file o wala siyang issue dito sa mga korte. Kaya alam ko wait and see yan, panaka-naka. Pero from all I see, from his side, they're ready to speak up, but I'm not sure if they have the documents to back that up. Opo, isa po nga ito sa mga tanong ng mga kumukwestiyon ko talagang ICC arrest warrant ito. Wala pa naman daw summon ang dating Pangulo. So paano siya arestuhin? Hindi pa naman siya sumasagot. Ay tumutugon doon sa kasong inihabla sa kanya. Ano pong masasabi niyo rito? Kaiba sa atin, hindi kailangan yung parang sabina o summons ang mauna. Pwedeng diretso na ng warrant of arrest kahit pa patuloy ang investigasyon. Ito ay sa konsepto, sa diwa na sa ICC kasi matitinding krimen ng tinatrial. At talagang obvious at malamang sa malamang may tatakas. Kaya ang warrant of arrest ay maaaring i-issue kapag kitang-kita na ng korte na itong taong ito ay with reasonable basis to believe that he or she is the most responsible for crimes against humanity and may possibility na tumakas siya. Kaya warrant of arrest agad ang i-issue kahit hindi pa tapos ang investigasyon. So ano po masasabi niyo sa pagtugon ng pamahalaan dito sa isyong ito? Ma'am Adila Brazos at syempre kay Joery Abon shoutout dating Pangulo in relation to the ICC investigation. Kinatutuwa ito ng mga biktima. Kanina may nagpabot na sa akin na text mula sa isang biktima, welcome na welcome. Dahil hudyat na ito na magkakaroon kami ng pagkakataon na litisin itong kaso na crimes against humanity. Itong, sabi nga nila, prop lang yan, lagi nyo na lang sinisiraan ang aming mahal na presidente. Ito na ang pagkakataon para magkaharap-harap isang korte, patas at maayos na paraan. Hindi yung magsisigawan, magmumurahan, magbabatuhan na lang ng argumento na hindi naman matatapos. Sa harap ng International Criminal Court, malalaman natin kung talagang siya ba
at paano nga ba napatupad itong war on drugs at nagbunga ng libu-libong patay at thousands others na nakakulong at nadetinan. Of course, linawin po natin, wala pa rin kasiguruhan kung talagang may warrant of arrest na ang dating Pangulo Oo. mula sa ICC. Pero Hindi sinigurado na po natin. Ay, hindi po ako mismo, si Sir Nicolas Torre, na meron na talagang warrant of arrest. Okay, uulitin ko lang po sa mga bagong pasok ha. Sa mga bagong pasok, ito po. Ito po yung video. Pakinggan nyo pong maigi. May sinabi po dito ng warrant of arrest ay galing po sa ICC. Yan, pakinggan nyo po. You are placing under arrest as deputized to me by the PCTC by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC. Warrant of arrest issued by the ICC. Klaro po yun ha. Maliwanag. Okay? Yun lang. Para kasi may mga bagong pasok dito sa ating live paano bang protocol kapag mga ganitong kaso? Kasi meron na rin mga inisyong ganito against heads of state at kuminsan hindi pinapansin, hindi ba, ng Estado yung arrest warrant mula sa ICC. Pero paano ba yung protocol? Kapag nakuha siya, ano yung mga susunod na hakbang? Kung I'll take it from the view of the Philippine government. Siyempre, ayaw kong madamay dyan. I will turn over the accused sa pagkatapos ng service ng warrant to the police of a member state of the ICC. O ililipad ko na yan papuntang, kung ako, The Hague, which is the seat of the court. Doon, bahala na sila. So, tapos na ang eksena ko. Doon na papasok kami bilang mga representatives ng victims kung paano magpapatuloy yung trial. Kasama na yung Office of the Prosecutor. Sa prosecution na Office of the President, Office of the Prosecutor, kung sakasakali ang title, versus Rodrigo Roa Duterte. Pasintabi lang po, Attorney, andyan lang po kayo, babalikan po namin kayo. May mga breaking lang na balita, may kapapasok lang nga po na balita. Naglabas na ng pahayag ang Presidential Communications Office na natanggap ng Interpol kaninang Manila, kaninang madaling araw, ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Para daw ito sa kasong crimes against humanity. Attorney Conti, ano pong reaksyon nyo? Meron na official na pahayag mula sa palasyo? Syempre, tuwa kami na sang-ayon doon sa naunang pahayag ng Presidente. Na sabi Ayan, meron na. May nakikita kasi ako na yun ang nagsasabi, sinungaling daw si Sir Nicolas Torre. Confirmed na. Confirm! Ano na mga DDS? Sabi ko nga sa inyo, bili kayo ng maraming tissue. Pamunas nyo sa luha nyo at sipon nyo kasi sigurado ako pati sipon nyo tutuluyan. hayaan namin na Joe Togs Vlog, shoutout po mag-investigate ang ICC at kung kinakailangan na i-implement ang isang warrant of arrest ay gagawin namin. Di nagbunga. Inaasahan namin na tutuloy-tuloy na ito ng trial sa, of course, The Hague. Gaano po kabilis itong prosesong ito? Ngayon at meron ng arrest warrant, nakuha na siya, dadalhin siya sa Camp Crame, I would presume. Ano mga susunod na hakbang? Baka hindi sa Camp Crame. Kung according to protocol, dahil wala namang authority, yung kumbaga, walang Philippine court, didiretso dapat yan sa The Hague. Kumbaga, Okay, so talagang The Hague talaga. So ganun ako kabilis? Tagal sa Pilipinas. So mula sa... Go ahead po. Sige, depende kung sa kasunduan, kung may, baka wala pang flight. Hindi naman kaagad-agad yan. Kasi ang alam ko, yung European flights usually mga gabi. At depende So, ibig sabihin, dadalhin na agad si Digong sa ibang bansa. Doon na, diretso na agad. Hindi na siya mag-stay sa kulungan dito sa ating bansa, sa Camp Crame. Hindi, diretso pala. Good news kung ganun. O, diba? kung sinong carrier, nakabili naman ng ticket, sinong sasama. Kasi kailangan din, kung hihilingin ng akusado na meron siyang kasama, kailangan din samahan, baka kailangan ng doktor. Siyempre, sisiguraduhin muna yung safety and security ng akusado. Pero dapat talaga ilipad na yan papuntang sa The Hague kung saan, ito yung kaka-discuss lang namin nga ito Pagdating sa kulungan, bibigyan ka ng isang packet of materials, mga papel kung saan una nakalagay kung ano ang iyong mga karapatan bilang detenido, ano ang mga charges laban sa iyo. Pangatlo, may listahan ng mga abogado na pwedeng mag-represent sa iyo kasi hindi sino lang ng mga abogado ang authorized na mag-appear before the court. Pag mumuni-munian niya yan, sa loob siguro ng isang linggo, ipapatawag muli siya ng korte para sa first hearing or confirmation of charges, parang arraignment sa atin, at magtutuloy ang trial. Average time daw or period ng hearing sa ICC ay 8 years. Yung isa sa pinakamatagal, 10. Pero isa naman sa pinakamabilis, 2 years. Kaya abang-abang depende din yan kung gaano ka litigious o gaano ka contest ng Duterte camp yung mga charges sa kanya. Ano po kayang ibig sabihin ng isang linya sa statement ng PCO na I quote, inihain ng Prosecutor General ng ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo, end of quote. So, official arrested na po ba siya? Ang hirap, inintay ko si Karim Khan. Pero si Karim Khan kasi ang prosecutor ng International Criminal Court at usually ina-announce niya yan. Pero pwedeng hindi naman nga i-announce. With the confirmation of the Philippine government, which should be in receipt of this warrant of arrest, then I have reason to believe na totoong-totoo nga. Kaya abang na kami. Ang oras ngayon ay 11. Madaling araw pa lang sa The Hague. Kaya palagay ko, pagising na yung mga tao doon. So pagdating po ng office hours, mas malilinawan tayo. Office hours sa Europe. Pagising ng mga tao doon. Nako, si Digong, maraming iiyak. Si Sara Duterte, iiyak yan. Si Basti, magmumura-mura na naman yan.
Okay, salamat PW Discarte TV, shoutout po. Maraming salamat po sa iyong pakulay sa ating YouTube channel. Salamat po. Oh. Sigurado iiyak si Basti niyan. Magmumura-mura na naman. Sino? Sasabihin na baka sabihin, kasalanan na naman ng Pangulo yan. Nako po. Alam nyo, yung gumawa ng kasalanan, yung si Digong talaga. Kasi hindi naman po yan mawawarant or hindi naman po makakasuhan yan kung walang ginawang kasalanan. Okay? May batas tayo, kaya dapat kasi sumunod kayo. Huwag yung ilagay sa kamay nyo yung batas. Feeling nyo kasi, nalagpasan nyo na yung Panginoon eh. Oh, minura-mura nyo, di ba? Sabi mo sa mga jeepney driver, galit ka sa mga jeepney driver, Digong, di ba? Sabi mo, wala akong pakialam kahit maggutom kayo, putang ina nyo. Sabi mo, di ba? O ngayon, Digong, wala din kaming pakialam kahit maghirap ka sa kulungan. Wala kaming pake. Ano na lang, pikat na lang, pikat. So, pamalinawan to tayo dito sa isyong ito. Yes, mga 5 a.m. kasi ngayon. At saka, ang mas importante, anong oras makakarating doon si Duterte? Kasi doon magsisimula yung taking into custody. Kumbaga, parang ito, arestado na talaga at Opo. hawak na natin. Very, very quickly lang po, yung health ng dating Pangulo, isang consideration po ba ito? Posible, pero sa ICC, maraming mga doktor naman doon. At sisiguraduhin. Yun yung sinasabi ko. Maraming doktor yung ICC, kaya hindi pwede magdahilan si Digong na may mga sakit sa likod, kung ano-ano pang mga sakit yan. Maraming doktor yung ICC. Sa totoo lang mas magagaling pa yung mga doktor nila doon. Bakit? Dahil kumpleto po sila ng kagamitan. Walang problema. Walang lusot si Digong dito. Siya ay matitingnan before siya ipasok sa kulungan and at the time that he is inside the prison. He can also ask for assistance anytime. Okay, sige. Tapos pag nandun na si Digong sa kulungan, makagano na lang siya doon. Habang buhay, ako ngayo'y makukulong. Paano na ito, di na makalabas. Congratulations kay Nograles. Sigurado na yon. For the first time, mag-iiba na yung mayor ng Davao. Hindi na Duterte yung maghahari. Di ba? Sige po, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo. Sa Yun. Di ba? For the first time, iba na yung maghahari sa Davao. Kailangan talaga. Maiba na yung mga mayor dyan. Vice mayor. Tigilan niya yung Duterte! 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 Yung mga tanga, nagsigaw-sigaw sa Hong Kong, sabi nila, Duterte! 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 Tapos ang nangyari, pag-uwi ni Digong ng Pinas, hinuli na. Hinuli ni, Sir Nicolas Torre. Duterte! Yung pala, papunta ng kulungan. Ay, naka. Forever na po yan si Digong makukulong sa ibang bansa. Kasi, matindi po yung kasalanan ginawa niyan. Tama. Tama. Nakabawi nga si Dilima. Ano kayo ngayon, mga Duterte? Mga DDS? Total, wala na yung yung puno eh. Mga sanga naman. Wala na kaming laruan na puno. Mawawala na kami ng laruan, one down. Susunod namin yung paglalaruan namin yung yung iba. Wala nang puno eh. Wala na kaming mapapaglaruan. Pero meron pa naman. Sabi ni Dilima, deserve. Ay nako po, grabe, ang sakit nun. Sabi ni Rain 143.
deserve. Kung si Dilima nakulong ng ilang taon, 5 years ba nakulong si Dilima? O 7 years? Ay, mas matindi kay Digong, forever to eh. Ah. Diba? 7 years. Kung si Dilima 7 years na kulong, si Digong forever na po ito. Paano na yan? Stay strong, DDS. Uy, wag mo na. Grabe naman kayo. Inaasar nyo talaga yung mga DDS ba? Pinapa-stay strong nyo pa. So, yun lang po, no? Mamaya po, marami po tayong upload mamaya. Okay? Oy, hindi pa kayo naka-like sa ating live. Mag-like naman po kayo dyan. Libre po yung ating like. At syempre, sa mga nagpakulay po ngayon, maraming salamat po sa inyong mga blessings, sa inyong mga pakulay sa ating channel ngayon. Abangan nyo po mamaya, may mga upload po tayo. May mga abangan nyo po yan. Okay? So, maraming salamat po. Meron po tayong Facebook page po dito. Yan po, no? Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan, syempre, Team Birador, Ballpoint Man 2.0, at syempre, may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. Okay, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay?